Yo, let's go! Oh, tara na halika na sumama. Dami pag-uusap, kulitan at kwentuhan. Ano pang hinihintay mo? Sama-sama tayo dito sa Juna Podcast. Yo! Welcome sa panibagong episode ng Juna Podcast. Solo podcast again. Habang nagmamasahe ng paa. So kanina, nag-iisip tayo kung ano mga magandang topic na pag-usapan ng solo nang wala akong kausap. Pero meron tayong kasama. Say hi! Hi. Ang hina. Hi. Yan. So yun na. Ang nilagay ko dito ay hindi naman top 10 pero 10 natural disaster or calamities. So, isa-isahin natin at saka kung ano yung mga masasabi natin dun sa na yun. Sa nailista natin. So, ang una, ang sobrang sikat na bagyo. So, dahil ang Pilipinas ay lagi tayong binabagyo na medyo malapit na nga natin mapuno ang alphabet sa bagyo ngayong taon. So, yan hindi maiwasan. Pero, pag nadaanan tayo ng bagyo, kailangan prepared tayo. Bigay ako. Amoy longganisa. Bango kaya? So, ayun, yung bagyo, dapat maging handa tayo. Maganda nga yung binibigay ng mga yung mga bahakit. Bahakit. Oh, maganda yun Parang why? Bahakit. So, dapat prepared tayo lalo na kung alam natin na yung mga yung mga lugar natin prone sa baha. Pero dati nung Ondoy, yung Manila, hindi naman sila binabaha. Yung Yolanda, hindi naman sila binabaha. Tapos yun, shock sila. Di ang daming gastos noon. Kasi doon sa amin sa Barangay 4. Sa tuwing may bagyo sa Lucena, matik baha ang Barangay 4. So kami, sanay na kami sa baha. Tinatali na lang namin yung rep na yun para hindi mag-ikot-ikot dun para hindi bumagsak kung saan. Tinatali lang namin sa hagdan. Tapos sinakat lang namin yung mga gamit. Sa buong stay ko doon, hindi ko malilimutan ay Rusing. Parang 91 ata yun or 92. Hanggang second floor ang baha nun. Kaya wala kami mga baby pictures kasi nadala doon. Lahat dala, pati mga libro, ganyan. So, pumasok. Prep ako nun So, wala akong libro nung pumasok ko nung nag-cruising. So, ayun. Kaya, kung prone sa baha kayo, kung makakalipat kayo, lipat kayo sa mga mataas na lugar. Para hindi nyo na problema. Ang hirap kasi maglinis kapag merong baha. Agawan pa kayo ng tubig nun. Minsan wala pang kuryente yun. Ang putik. Ang dami nyong lilinisin. Abala talaga yung bagyo. Tapos kapag ang daming basura din na kailangan mong tanggalin. Siyempre, absent ka pa niyan kung paano kung meron kayong maliit na bata, edi lalong GG. So dapat itatago niyo na yung mga importanteng gamit, mga documents na dapat hindi mabasa, dapat laging may pera, may kandila, merong escape plan,
Kasi dati nung nag-cruising kami, meron kaming kapitbahay, sina Aikel at Abet. Second floor lang yung bahay nila. Sa tuwing may baha, hindi sila binabaha. Tapos nung tumaas yung tubig, hindi na sila makaalis. So ang ginawa sa kanila, nilagari nila yung terrace nila. Tapos nandun yung mga rescuer. Yung bata pa dun si Aikel, ano siya, parang pinalutang sa styro. Kasi baby pa siya eh. So, kalain mo na yun. Baka hindi niya natatandaan yun. Pero sikat yung kwento nila sa amin sa Barangay 4. Kaya dapat, ano tayo, lagi tayo handa at makinig ng balita, mag-ready, mag-imbak ng ano, tsaka ano, kailangan meron kayong lilikasan ng mga kamag-anak sa mga mataas na lugar. Kasi wala eh. At least yun, maano lang, mababasa lang ang ano mo. Hindi katulad ng kasunod natin ang, ay hindi, mamaya na yun. So minsan pag maraming baha, nagkakaroon ng ano, landslide. Kasi lalambot yung lupa eh. Ano, sa mga matataas na lugar naman, yung mga sa may bundok, yun ang mahirap. Isang mga 5 seconds, tumba na lahat ng bahay mo. Mas nakakatakot yun kasi instant yun, walang warning yun. Kaya yung mga landslide prone area naman, kung doon kayo nakatira, eh di mag-ingat-ingat din. Kaya, tsaka wag na kayong tumira sa mga bangin. Kailangan nakaano kayo. Ano nga yung mga bato? Na patong-patong. Riprap. Kailangan matibay ang riprap. Para secured tayo. Tapos, yung wag, ano, mahirap din kasi yung nasa ilalim ng, ano, yung nasa ilalim ng, yung may katabing ilog. Malambot ang lupa doon eh, kasi umaagos yung ilog doon eh. So, marami, kapag binaha na kayo, alam nyo na dapat ang gagawin. Tulungan nyo rin yung mga kapitbahay nyo na yung maraming gamit sa ibaba na sa pag-aakyat ng gamit. Hindi naman lahat inaakyat eh. Tanda ko dati, bahana. Malalaman mo kasi pag nalalaman namin pag babahain na kami kapag bukod sa naglalabasan ng mga ipis, lumalabas na sa banyo yung tubig. Ibig sabihin babahan na. Pero yun, nakapaglikas naman na kami na kapag gano'n na. Dati ko, tanda ko, babaha na. Nagko-computer pa. Tapos ano, hanggat di napasok, nakakapag-computer pa kami. Tapos tsaka namin yan. Tsaka namin siya itataas. Tapos dati tanda ko, nakatambay kami sa Megs. Umatan kami ng birthday yan. Tapos, nung pauwi na kami, inabutan kami ng ulan. Nung inabutan kami ng ulan, tumambay muna kami doon sa computer shop na pinagtatambay namin. Hanggang sa bagyo na pala yun, magdamag lang na ano. Gusto ko nang umuwi kaso sobrang lakas ng hangin. Ay, napadighay ulit ako. Amin mo? Sobrang lakas ng hangin. Tapos, pag uwi namin, sumakay pa kami kay Edsen. Nag-ikot pa kami sa bayan, tinatawan namin. Bagsak yung mga signage. Ganyan. Tapos ang kalat, yung mga putol na puno. Pag uwi ko, baha sa amin. Galit ni nanay. Inakit nila yung computer, buo. Nakakabit pa yung mga keyboard, yung mga mouse, yung CPU, tsaka yung ABR, nakakabit pa yun.
Maganda kay nanay, hindi niya sinabi kay tatay. Wala ako nung buong gabi na yan. So, ayan, dapat ready. Pero kami ng mga bata, kami yung mga naglalaro-laro pa kami na may naglalabas pa ng mga floating bed, airbed, tapos nagbabangka kami. Tapos yung mga daga na nakikita namin, pinapatay namin, nilulunod namin doon sa bahay. Ay, pag binaa pala, pag yung iiwan yung mga alaga nyo, kawawa naman sila. Kasi ako, pet lover ako. Hindi ko sila iiwan. Yung mga pusa, medyo, nahin naman ang buhay ng pusa. Marunong naman sila maglangoy. Next ay, ano ba? Sunog. Ay, ito talaga ang mahirap na sunog. Ang pinakamalaki kong nakita sunog dati, yung nasunog yung sa may palengke. New Year yun. Ang daming taong nanonood. Tayo pa ng tao kapag may nasusunog. Daming Osisera at Osisera. So, yun nga. Doon sa laki ng sunog na yon, nagsimula yun sa tinesting na quitis daw. Na tinesting, tas tumama sa wire ng kuryente, tas bumalik doon sa folding bed or kung doon sa nakalatag. Tas yun, nag-anuhan na. Nasunog kasi yung Casipay, may nasunog na isang building, isang buong kanto. Marami rin namatay nun. Tapos, ang tagal nasunog nun. Kasi ako naka-usisero na ako nun eh. Pero malayo ako, siguro mga 2 kanto. Tapos, tindahan ng mga sapatos yung nasunog. Ang kapal ng usok. Dumidilim dun sa Tapos, nung may sumabog na gasol, sobrang lakas. Umuwi na ako, hindi na ako Yung pala si nanay, nag-i-empake na dun sa Polaris. Kasi, ang kasunod na masusunog doon ay Petron. Ay, matindi na sabog nun. Sabog ang dosena, no? So, yung mga bumbero, pumesta na doon. So, yun talaga ang mga bumbero. Alam mo, papetiks-petiks lang mga bumbero, pero kapag sa sunog, silang maaasahan. Kaya, kung gusto nyo magbumbero, malaki ang sweldo ng bumbero, pero mahirap yung trabaho nila. Mahirap din yung training. Sa sunog, wala kang mas maigi pang mabahan, kasi pag nabahaan ka, buhaw pa din ang bahay. Pag nasunogan, wala. GG. Hindi mo na masasalba yung dapat. Sarili mo lang dapat ang isasalba mo kapag nagkaroon na sunog. Kapag sa sunog, dati, nakasunog pala doon sa dati namin bahay sa Barangay 4. Nasunog yung ibang mga bahay ng pinsang ko. Ang masama doon, sobrang eskinita nun, hindi kasya ang bombero, kaya medyo nahirapan sila. Malaking tulong din yung bayan yan, pero hindi siya kasi sa sunog, sabi doon sa sabi ng mga bombero, hindi nila pag sunog na, hayaan na yung sunog, ang bobombahin nila yung mga kasunod para hindi na kumalat. Kaya kapag may mga sunog, makikita mo, nagpapanik yung mga tambay. Kakagulo, gustong unahin yung bahay nila na mahirap din ang pagiging bumbero. So, mahirap din ang sunugan. Kaya, laging, dapat marunong tayo lahat sa fire extinguisher. Ang push. Ang push ay pull the pin. Aim the hose. Squeeze the nozzle and sweep side to side.
Gagamitan mo siya ng pass. Ay, hindi pass. Ang push pala ay pull the pin. Ano yung push? Pass nga, di ba? Raise. Pull. Ang pass ay pull the pin, aim the hose, squeeze the lever, and sweep the hose side to side. Pero kapag di ka marunong, i-pass mo dun sa marunong. Kaya may pass din yan. Tapos yung raise, rescue, alarm, contain, and extinguish. Tapos, yun yung mga tinuturo sa mga safety. Dapat alam natin yan. Siyempre, Tsaka yung mga, meron din iba't ibang klase yung mga fire extinguisher. So, dapat alam din natin yan. Anyway, lipat na tayo sa kasunod na ay ang pagputok ng bulkan. Ito lalo ang walang trigger warning. Hindi mo alam kung kailan puputok ang bulkan. So, dati daw nung 1990 pumutok ang Pinatubo. Natatanda mo ba yan? Tanda ka na nun Ay, baby pa ka na. Ako 1 year old. Pumutok ang Pinatubo. Saan ang Pinatubo? Saan bang Pinatubo? Sa Tarlac. Doon sa norte. O pagpalagay na doon. Abot hanggang Quezon. So malayo ang putok noon. So, tapos dati, kailan pumutok yung Taal? 2019. 2020, bago mag-pandemic. Pumutok yung Taal. Yun naman ay sa Tagaytay or dun sa may Batangas. Abot din hanggang Alabang. Alam ko, abot pa rin hanggang Lucena yung ash nun o yung buhangin. Pakahirap magwalis nun. Winalisan ko na agad kahit konti pa lang. Nakaano ako nun. Parang 4 na sako na semento naipon ko sa isang garahe. So, hindi yung may-ari na ng apartment yung naglinis ng bubong at kung saan man. Isipin mo yung na yun. Yun lang yung paano pa yung mga kalapit na lugar doon, di mas lalong malala. So, kapag pumutok ang bulkan, ash lang yan. Kawawa lang yung mga establishment na malapit doon. So, baka mas makapal yung ash nila. Ang dami nagsayang mga business doon. Tsaka medyo nahirapan din yung mga residential. At saka yung mga naiwan doon yung mga kabayo, yung mga pang-tour doon. Wow, kawawa naman yung mga kabayo. Naging sila, ash horse dahil iniwan sila ng mga may-ari na assholes. Nahuhulog na ata ibang kabayo dun. Anyway, ayun. Yung pagputok ng bulkan, hindi natin malalaman. Iyan lang natin sa P-box. So, sila yung nag-aano nun. Ang hindi natin alam, pag pumutok ang bundok, pumutok ba ang bundok? Malay mo, pumutok ang bundok. Halimbawa si Maria Makiling bumangon, di ba nakahiga yan? Sa bundok naman kasi, ito hindi to disaster. Nandun naman ang mga engkanto. Doon siyang yung Sierra Madre. Ano yun? Nakahigang baba. Sierra Madre pala, hindi Makiling. Nakahiga yun. So, yan nagtatakip ng mga sa norte.
mga bagyo. Dito may mga magkakadikit na bundok. Banahaw, Cristobal, Makiling. Ano pa yung katikit nun? Hindi mo na alam. Hindi naman nata puputok ang bulkan, ang bundok na. Pero wag nating kakalbuhin ang bundok. Kasi yan ang tumutulong sa atin kapag may malakas na ulan. Diba? Matindi si worship ng ulan yan. Tapos pupunta yan sa mga rivers. Then pupunta sa ocean. Tapos kukunod yan ng ulap. Ganun lang yung cycle. Kapag nawala ang isa sa cycle, wala. Walang siisip pag halimbawa pinutol ang puno. Tapos walang yung bundok ginawang subdivision. Walang pupuntahan yung tubig. Bababa lahat yan sa kapatagan katulad ng nangyari sa Cebu. Kawawa naman. Kaya kapag bundok, kaya yun na yung mga puno dyan. Diyan na lang kayo tumira sa kapatagan. Ano nyo pa yung mga bundok. Ayun. Minsan pag pumutok ang bulkan, lumilindol. So, yun yung kasunod natin. Lindol. Wala din yung warning. Pero kapag naglindol, lang tayong mag-duck, cover, and hold. Pero sabi ni Kuya kayo, mabagsakan ka ng bato. Wala din yung duck, cover, and hold. Pero exit agad. Labas kayo kapag sobrang lakas na. And huwag kayo agad babalik kasi may mga aftershock. Nakakatakot pag may lindol. Para kung walang magawa yumayanig yung kinakatayuan mo. Kaya pray na lang kapag may lindol. Tapos nakakatakot pa kapag yung tinitirika mo nasa fault line. Di ano yun? Hinihintay yung big one. So, alam ko ano ba naman yung big one. Sana one lang yan. Small one na lang para hindi na. So, ayun. Kapag naman nasa building, huwag gagamit ng elevator. Lang. Hagdan. And kung kayang hindi magpanik. Kasi pag nagpanik, nagkaunaan. Baka pa magkaroon ng stampede or may mga aksidente palalo. Dapat iyan nyo lang. Iligtas nyo yung sarili nyo. Tsaka kung marunong kayo, di sabihan niyo ibang mga kasama. Lalo kung nasa trabaho. And kontakin ng mga mahal sa buhay. Yung lindol. Minsan sa paglindol, mayroon mga tinatawag na lindol yung mga tectonic plate na So may mga ganun. Tapos baka biglang magkaroon ng tsunami. Sa tsunami, pag umurok ang dagat, takbo na. Kasi tsunami na yan. Yung parang nangyari sa saan ba? 2012. Yun ang pag nature na kalaban, mahirap na. Hindi kaya ng mga yan. Kaya pinakamagaling na magsasurf, tatama yung surfboard nila sa mga poste. Tumba din sila doon. Kahit magaling ka mag-swimming, hindi mo kakayanan ng tsunami. Wala na yun. End na yun. Pero parang level up baha. Meron pa ako dito nilagay. Tagtuyot. Tag lang kasi sa Asian Pero sa site, tagtuyot sila kasi wala silang tubig. So, yung mga problema nila sa Parem water. Mukha namang pag El Nino, mahirap na mag-imbak ng tubig, Sobrang init. Kailangan talaga ng aircon tapos tubig. Yun lang naman yun. Huwag ka nang bumabad sa Ang kawawa dun yung mga nakababad sa
na trabaho, mga nasa street, mga traffic enforcer, mga construction, yun ang so prone tayo sa stroke. Ganun naman ang sa Pilipinas. Pag hindi so, tag-ulan or bagyo, tag-tuyot naman. Pero sana ganun lang, wala na Next ay pandemic. Ilang years din tayo nagkaroon ng pandemic. Siguro handa naman na tayo kapag bawal na lumabas or yung sakit ay kung nasaan. So lagi tayo sa para protektahan ang sarili. Makinig sa mga balita. Tapos kailangan healthy rin tayo lagi. Kung dapo tayo ang sakit, hindi malala. Makinig sabi ko na pala, makinig. Ako pala hindi nakikinig. Tulog na, minamasahe ko. Natuto naman na tayo sa pandemic. Kaya natin. Saka siguro lumakas din yung iba. At least meron kang kwento sa mga matatanda. Pag tumanda ka na, meron ka ng kwento sa pandemic. And last is war. Ito na yung mga naglalaban-laban. Dapat we can talk peace and have a gun. Sabi kaya niya Francis M. Kailangan kasi yung mga war dyan tayo babagsak. Di ba nga kailangan magkaisa tayo lahat. Kasi united we stand, divided we fall. Sabi taga-ibang bansa. Kailangan natin magkaisa, huwag mag-away, laging make love, not war. Make peace to everyone. So, ayun. Yun ang ating kwento ng ating podcast ngayon. So, medyo tumagal din pala tayo. Tagal ko nagmamasaya. So, ayun lang. Lagi nating isipin na lagi tayong mag-ingat sa ating mga gagawin at gawain. Lagi tayong kamustahin ang ating mga kaibigan. Lagi maging handa. Laging makinig. Magbasa at kailangan may alam. Dapat laging one foot forward. Parang best foot forward. Magdasal at manalangin at magpasalamat sa biyaya sa araw-araw. At yun lang ang ating podcast ngayon. So ayun, pwede kayo mag-comment and mag-share itong podcast, pero hindi ko naman ito sineshare. Personal podcast lang naman ito. Makapagtanong kaya sa IG kung ano yung magana naman tayo questions, tapos sasagutin natin kung kaya natin sagutin kahit hindi natin alam ang sagot. Kasi sabi ni Kuya Kim, hindi ko makaya sagutin pero may matutunan ka sa akin. Yun ang inasure ni Kuya Kim, ang matang lawin. So yun lang. Another episode na ng
solo podcast. So long everyone. Bye-bye. Meron pa pala akong ilang seconds pa. Pero sige, tatapusin ko na. Alright. Bye-bye.